Dear Miss Kia, good day po sa inyong lahat. Sana'y mapansin niyo ang kwento na nais kong i-share sa channel na ito. Ito po ay ang tungkol sa aking pagkakamali sa ibang bansa nang pumatol ako sa dalawang lahi. Ang amo kong Arabo at ang boyfriend kong Indiano. Parehong may nangyayari sa amin doon. Ito po ang aking OFW confession. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jubel. 20 years old pa lang po ako noon nung unang beses akong makarating ng Dubai. Hindi ko daladala ang tapang. Daladala ko noon ang pangangailangan. Sa hirap ng buhay dito sa Pinas at wala naman akong tinapos, naisipan ko na lamang na makipagsapalaran abroad. Maraming utang ang nanay ko at may 5 pa akong kapatid na ang 4 ay nag-aaral at ang isa ay 1 taong gulang pa lamang. Kaya naman eto ako. Ako ang naunang maglakas ng loob at nagbakasakali na baka makaahon kami sa hirap ng buhay. Domestic helper ako. Walang arte. Basta legal at may sweldo okay na. Ang napuntahan kong bahay ay Bilya sa Almazar. Tahimik na lugar, puro kapwa Emirati ang kapitbahay. Ang babaeng amo ko ay Shishika Mariam. 58 taong gulang. May edad na rin. Masungit, malamig makitungo. Hindi naman siya yung tipong naninigaw, pero ramdam kong nakakatakot ang presensya. Ang asawa niya ay si Sir Sheikh Khalid, 41 taong gulang. Mas bata kay Madam. Isang negosyanteng lalaki. Laging nakakandura, laging maayos, at higit sa lahat, mapagmasid to. Sa totoo lang, gwapo to kung gwapo. First time ko nga nung makakita ng katulad niya. Para ako nakakita ng isang artista. Unang araw po pa lamang doon, Miss Kay, malinaw na ang papel ko. You follow rules here, sabi ni Madam. Diretso ang tingin sa akin. Yes, ma'am. Sagot ko naman agad kahit hindi talaga ako marunong mag-English. No gossip. No talking unless us. Understand? Yes, ma'am. Hindi siya nagtanong tungkol sa akin o sa pamilya ko. Hindi rin siya ngumingiti. Para bang gusto lang niyang ipaalala na ako'y empleyado at wala nang iba pa. Si Mr. Sheikh Khalid, kabaligtaran naman. Hindi siya pala kausap. Pero kapag dumadaan ako sa sala, napapansin kong sumusunod ang tingin niya sa akin. Hindi naman siya yung tipong nakakatakot o nakakabastos. Pero ramdam ko na para bang sinusukat niya kung anong klaseng tao ako noon. You're from the Philippines? Tanong niya minsang umaga habang naglalagay ako ng tsaa sa mesa. Yes, sir. Tumango siya. You're young. Tumahimik ulit siya. Doon lang yun natapos. Arranged married ang sa kanila. Narinig ko yon sa mga staff na matagal na silang mag-asawa pero wala namang anak. Magkasama sila sa bahay pero para bang hindi. Hindi daw sila nag-uusap. Bihirang-bihira. Hindi naglalambingan. Minsan naman daw sabay kumakain, pero madalas magkahiwalay. Si Madam ay laging nasa kwarto o kaya naman sa sala. Si Sir Khalid naman madalas nasa study room. Mas tumitindi ang pagiging masungit ng amo kong babae habang tumatagal. Laging pinapaulit ang paglilinis at para bang laging may mali siyang nakikita. Do it again, sabi niya kahit malinis na. Yes, ma'am. Sasabihin ko kaagad. Tahimik lamang akong nagtatrabaho. Hindi ako pumapalag dahil alam ko kung ano ang posisyon ko dito. Tuwing day off ko noon, ibang mundo ang pinupuntahan ko. May boyfriend ako noon na nakilala ko online. Si Arjun. 24. Indiano. Doon ako humihinga sa kanya. Sa maliit na cafe malapit sa metro, doon kami palaging nagkikita. Simpleng usapan lang. You look stressed.
Sabi niya minsan. Work? Sagot ko lang ng maiksi. You sure that house is okay? Tumango lang ako. It pays well. Hindi ko sinasabi sa kanya. Hindi ko kayang magsabi na may kakaibang tensyon sa loob ng bahay na tinutuluyan ko. At isang gabi nga, habang naglilinis ako noon ng study room, nandoon si Sir Khalid. Nakaupo siya at nagbabasa. Akala ko nga nun aalis siya pero hindi siya umalis. You can leave that. Sabi niya. Mababa ang boses. Yes, sir. He stood up. Lumapit sa akin pero hindi naman masyadong malapit. Sapat para maramdaman ko siya. You good? Dagdag niya. Thank you, sir. Tahimik ulit. Akala ko okay na nun. Pero bago siya lumabas, tumigil siya sa pinto. If you need something, sabi niya nang hindi lumilingon, you can tell me. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin noon, pero doon ako kinabahan. Mula noon, Miss Kay, unti-unting may mga nagbago. Hindi naman lantaran agad pero ramdam ko. Hanggang sa bigla na lamang, isang araw noon, binigyan niya ako ng bagong phone. Hindi ko hiningi yun, pero hindi ko rin tinanggihan. What is this, sir? Tanong ko. For communication. Better for work. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya noon. At sa paglipas naman ng mga araw, mas tumitindi ang pagiging masungit ni Madam Sheikha Mariam. Para bang may napapansin siya at para bang lagi itong may kinakainisan. Stay away from my husband. Bigla niyang sabi sa akin isang umaga. Nanlalaki ang mga mata ko noon. Ma'am, I see how men look. Malamig niyang dagdag. Remember your place. Hindi ako nakasagot. Pero alam kong hindi ako ang nagsimula. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Hindi ko alam kung paano nagsimula yun. Isang gabi kasi, matapos ang hapunan, umalis si Madam. May event daw siya sa business meeting. Pagkaalis niya noon, ilang minuto lang, tinawag ko ni Sir Khalid sa study room niya. Nakapako ang tingin niya sa akin habang pumapasok ako sa pinto. Close the door. Sabi niya agad, diretso. Nanlaki ang mata ko noon pero sinunod ko siya. Ang dibdib ko ay mabilis ang tibok. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako kinakabahan. You are young. Sabi niya, but I can see loyalty in you. And I like loyalty. Yes, sir. Sagot ko na nanginginig ang boses. Lumapit siya ng isang hakbang. Ramdam ko ang presensya niya. Ilang pulgada mula sa akin. I don't usually do this. Dagdag pa niya. Mas mababa ang boses. But I respect obedience. I respect those who understand boundaries. Hindi ko maintindihan kung ano ang hinihintay niya. Ngunit ramdam ko sa katahimikan ng study room may alon ng tensyon at ang puso ko hindi ko alam kung tatawa o tatakbo. You don't have to be afraid. Sabi niya ng halos pabulong sa tenga ko. I won't hurt you. But sometimes, you must understand the rules here. Yes, sir. Bulong ko na rin. Hindi ko masabi kung para sa sarili ko to o para sa kanya. Tumigil siya. Tumingin sa akin ng diretso na para bang sinusukat ang lahat ng iniisip ko. I can give you more than you expect. More than comfort. But you must agree. Agree, sir? Tanong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Sometimes, what I want is simple. I want your attention. Your understanding. And also you. Bulong niya malapit na malapit sa tenga ko. At ramdam ko noon ang init ng hininga niya. Hindi ko alam kung tama ang nangyayari. Pero alam ko rin
sa isang gabing to, magbabago ang lahat. At yun ang kinakatakot ko dahil nakaalala yun sa magiging sagot ko. At ang naging sagot ko, yes sir. Tapos pagkasabi ko noon, pinalabas na niya ako. Pagkatapos noon, nasa kwarto na ako. Nakaupo sa kama. Pinipilit kong makapag-isip ng maayos. Ang isip ko ay gulong-gulo sa sinabi ng amo kong lalaki. Pati na rin kay Arjun. Si Arjun na may puwang sa puso ko. At nagbibigay ng ibang klaseng init at katahimikan sa akin. Isang araw noon, day off ko. Hindi ko alam kung paano magiging normal ang umaga. Nagkita kami ni Arjun. Nakangiti to sa akin nung makita niya ako agad. Tired? Sabi niya habang binibigay sa akin ang isang kape. Yes, work. Sagot ko naman at umupo na. Hindi ko masabi kung gaano kabigat ang daladala ko ngayon. Something wrong. Sabi niya ng diretso. You don't have to tell me if you don't want, but I know you. Tumitig ako sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na meron. Gusto kong isigaw yon, pero hindi ko magawa-gawa. Ang puso ko kasi ay nahati. Ang isa, sa loob ng bahay. Isang lalaki na nagpaparamdam ng panganib at kapangyarihan. At ang isa ay sa labas, isang lalaking nagbibigay naman ng init sa akin at normal na pagmamahala. Not now. I can't. Bulong ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Jobel, just promise me, tell me if something happens. Hindi ko masabi ang totoo. Hindi ko masabi na may nag-uumpisang mangyari sa bahay. Pagkatapos noon, mabilis lumipas ang mga araw. Hanggang sa dumating ang linggo ng gabi. Pagkatapos ng dinner, napakatahimik ng bila. Si Madam Shikha ay nasa kwarto, nagbabasa na. Tila walang pakialam. Ako naman ay naglilinis noon ng sala. Pinipilit at hindi ko pinapansin ang bigat ng hangin sa paligid. You're still here. Bulong ng isang malalim na boses na nagmula sa study room. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino siya. Si Sir Shik. Pumasok ako sa study room nung tinawag niya ako. At doon ko siya nakita, nakatayo sa gitna. Makikita mo sa kanya ang aura ng isang lalaking may kapangyarihan. At tila ba kayang-kaya kang hawakan. Lumapit siya noon ng dahan-dahan. That night, simula niya, you agreed. You know what that means? Yes, sir. Bulong ko. Hindi ko alam kung tama o mali, pero alam kong hindi ko kayang umatras. At doon nangyari ang unang paglapit. Hinalikan niya ako. Halik na nauwi sa isang mainit na gabi. Hindi ko makakalimutan yon. Sa loob ng study room, ginamit ako ng ginamit ng amo kong Arabo. Ngunit ang buhay ko ay hindi tumatakbo sa puro bahay lang. Monday noon at araw ng day off ko. Nagkita kami ulit ni Arjun. Nagkwentuhan kami, naglakad-lakad sa mall. May halong takot at saya sa bawat tawa ko. Hindi niya alam ang nangyari sa bahay at hindi ko rin masabi. You look happy, sabi niya habang hawak ang kamay ko sa mesa. Yeah, sagot ko, pilit na ngumingiti. Marunong akong magpanggap dahil hindi ko kayang sabihin sa kanya na nung gabing yun, may lalaking Emirati na unti-unting kinuha ang aking katawan. Ang bawat haplos at titig nito at ang simpleng salita lamang nito, para na akong nagiging sunod-sunuran. At doon ko na-realize lahat ng bagay sa Dubai ay may kapalit. Ang katahimikan ay may presyong hindi mo alam. Ang luho ay may kabayaran. At ang puso ko ay nahati ngayon sa dalawang mundo. Ang isa ay ang sa boyfriend kong Indiano.
At ang isa naman ay sa amo kong nagbibigay ng luho, pati na rin ng pera. Sa paglipas ng araw, hindi ko na mabilang kung ilang gabi na akong pumupunta sa study room ni Sir Khalid. Hindi na basta trabaho ang dahilan. Alam ko na ang bawat hakbang ko sa hallway, bawat lakad ko sa ilalim ng chandelier ay may kasamang desisyon. Mula noon, halos gabi-gabi ay tinatawag niya ako. Hindi siya nagsasabi ng kahit na anong rason, basta sasabihin niya, "Close the door." Sasabihin niya agad kapag pumasok na ako. Hindi na nasanay ang katawan ko. Lagi akong nanginginig sa tuwing sinasabi niya iyon, pero susunod naman ako. "Sit." Utos niya. Mauupo ako sa tapat ng study table niya. Tahimik lang siya sa una, titingin sa akin ng matagal. Then maya-maya, may binigay siyang small box. "For you." Tumingin ako doon. Maliit lamang yun. Isang eleganteng kahon. "Sir," tanong ko. "Open it." Utos niya. Binuksan ko yun at bumungad sa akin ang isang maliit na gold na pendant. Maganda ang itsura. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya nagsasalita pero ramdam ko ang kapalit. "Thank you, sir." Bulong ko. "You're welcome. But remember, loyalty is rewarded." Malalim ang tono niya. Hindi iyon ang unang beses na nagbigay siya sa akin. At hindi rin yun ang huli. Sa bawat gabi may bago. May bagong regalo, may bagong utos. Laging may presyo ang bawat pagtanggal ko ng aking saplot. Lagi akong nasa ilalim ng kanyang mata at palaging pinapakita na may kapangyarihan siya sa buhay ko dito. Ngunit may mga araw na hindi lang ito tungkol sa regalo. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga libro niya sa study room, nilapitan niya ako. Dahan-dahan at ramdam ko ang init ng katawan niya. "You're learning fast," bulong niya na halos bulong na lamang sa tenga ko. "Yes, sir," sagot ko nang nanginginig. Then he placed his hand over mine. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, pero ramdam na ramdam ko noon ang haplos niya. Dahan-dahan at para bang sinusukat kung hanggang saan ako makakasabay. "Sir," bulong ko. Hindi ko alam kung dapat ba. "You're allowed to feel." Sabi niya na diretso ang tingin at walang ngiti. "But only here. Only in this room." Hindi ko sinabing wala akong karapatan. Alam ko na may epekto rin sa akin ang bawat ginagawa niya. At alam ko rin na may kasunod ang mga tingin at ang haplos. Iyon ang mga regalo at pera. Pagkatapos ng gabing yun, balik ako sa kwarto ko. Iniisip ang lahat. Hindi ko kayang sabihin sa kahit sino. Hindi kay Arjun, hindi sa pamilya ko. At pagdating ng off ko, Miss Kay, umiikot ulit ang mundo ko sa piling ni Arjun. At doon, may nangyayari din sa aming dalawa. Opo, Miss Kay. Kapag day off ko, si Arjun ang kasama ko. Pero kapag nasa bahay na ako ng amo ko, ang amo kong lalaki naman ang nakakasama ko. "You're quiet today," sabi niya minsan na magkita kami. "Yes, just tired," sagot ko at ngumiti. Hindi ko naman kasi masabi sa kanya lahat. Na gabi-gabi ay may nangyayari sa amin ng amo kong lalaki. At baka mamaya hiwalayan niya ako. At kung ano pang isipin niya sa akin na isa akong mababang babae. Bawat linggo may bago. At bawat may nangyayari, may bagong envelope na may lamang pera. At kapag day off ko naman, ang Indiano ko namang boyfriend ang pinagsisilbihan ko. Opo, ganun nga ang nangyayari. 2 lalaki ang dumadaan sa akin dito sa Dubai. Alam kong maraming magsasabi sa akin na nakakadiri ako. Ewan ko ba, Miss Kay?
Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Hindi ko kasi mahindian ang amo kong lalaki. Ewan ko ba kung bakit makita ko pa lamang siya, tila ako alipin na kailangang sundin ang bawat iuutos niya. At sa tuwing wala si Madam o kahit nandyan pa siya, tila isang bata si Sir Khalid na kapag gusto niya akong papuntahin, papupuntahin niya ako. At ito po ang kwentong nangyari sa akin dito sa Dubai. Mabilis lumipas ang mga buwan, Miss Kay. Patuloy ang nangyayari sa amin ng amo ko. At sa tuwing day off ko, ang Indiano ko namang kasintahan ang nakakasalo ko sa kama. Naging ganun na lang ang ikot ng buhay ko dito sa Dubai. Wala namang drama. Ayos lang naman at wala namang nangyayaring problema. Isa pa'y marami akong naipapadalang pera sa Pinas. Para bang may dalawang mundo akong ginagalawan dito at pareho kong hindi yun kayang talikuran noon. Sa bahay ng amo, tahimik akong empleyada sa umaga. Pero sa gabi, nagiging isang bagay ako. Isang babaeng parausan. Pero kapalit naman nun, ang perang naipapadala ko. At aaminin ko, Miss Kay, dahil sa amo ko, nakalaya kami sa mga utang. Gumanda kahit papaano ang buhay ng pamilya ko sa Pinas. Dahil na rin sa mga perang nakukuha ko. Kaya nga rin, hindi ko ikakaila. Nahirap akong tanggihan ang amo ko. At kay Arjun naman, iba siya. Ayokong mawala siya. Siya ang naging sandalan ko doon. Kapag day off ko, ako si Jubel na may boyfriend na Indiano. Isang masayang babae na may pangarap. Madalas kong sabihin sa sarili ko na konting-konti na lang. Konti na lang matatapos na yung kontrata ko. Konti na lang aalis na ako at hindi na ako babalik. Hindi na ako magre-renew ng kontrata. Uuwi na ako ng Pinas. Pero sa bawat konti na lang, may kapalit pala na hindi ko agad napaghandaan. Ang amo kong lalaki ay mas naging madalas ang pagtawag sa akin. May mga gabi na kahit pagod na ako, kailangan ko pa rin pumunta sa study room niya. Doon niya ako kakausapin at gagamitin. "You're doing well, Jubel," sabi niya minsan habang may nilapag na sobre sa mesa pagkatapos. "For your effort." Hindi ko na itatanong kung anong effort ang tinutukoy niya. Alam ko na yon. At mas masakit dahil tinatanggap ko ang sobreng binibigay niya. Dahil alam ko, sa loob ng sobre may pera. Hanggang sa dumating, Miss Kay, ang araw ng contract completion ko. "Congratulations," sabi ng amo kong babae noon, na malamig pa rin ang boses tulad ng dati. "You finish your contract." Ngumiti ako at nagpasalamat. Pero sa loob-loob ko gusto kong umiyak. Sa wakas. Ilang araw bago ako tuluyang umalis. Ilang beses pa rin akong pinatawag ng amo kong lalaki. Na para bang ayaw niya akong pakawalan ng ganun-ganun lang. Hindi na ako lumaban pa at hindi na rin ako umangal. Binilang ko na lamang ang nalalapit na pag-alis ko. At nang makauwi ako ng Pilipinas, akala ko doon na magiging okay ang lahat. Sinalubong ako ng mainit na yakap ng nanay ko at ng mga kapatid ko. Pero tahimik ako noon. Pero masaya pa rin naman dahil sa wakas nasa bahay na ako. Sa wakas, akin na ulit ang sarili ko. Although kitang-kita ko naman ang kapalit ng paggamit sa akin ng amo ko. Sementado na ang bahay at hindi na ito yung bahay na iniwan ko noon na barong-barong lamang. Pero Miss Kay, hindi ko alam na may isang pagsubok na darating sa akin na hanggang ngayon po ay iniiyakan ko. At ito ang rason kung bakit ako dumulog sa inyong programa. Dahil isang buwan lang ang lumipas, ay doon na nagsimula ang problema ko. Una, simpleng pananakit lang naman ng puson. Akala ko normal lang, pagod lang, pero habang lumilipas ang mga araw, may mga gabing hindi na ako makatayo sa sakit. At may pagdurugo na hindi na tama. May lagnat na rin ako na laging pabalik-balik.
Akala ko nga UTI lang. Kaya naman nagpakonsulta ako agad sa doktor. Tahimik na tumingin sa akin si Doc matapos siyang makita yung resulta sa akin. Tapos nagsalita siya. May infection ka, sabi niya. STD, hindi naman HIV. Seryoso niyang sabi. Matagal na tong nandyan. Parang may humigpit sa dibdib ko noon. Doc, nagagamot po ba to? Tanong ko na halos sa pabulong dahil hiyang-hiya ako noon. Oo, sagot niya. Pero may epekto sa katawan mo. Kailangan mo ng mahabang gamutan at may posibilidad na mahihirapan ka ng magbuntis. Possibility lang naman. Marami pang sinabi sa akin noon si doktora. Ang iba nga ay parang hindi ko na lamang naririnig. Pumapasok sa isang tenga ko at lalabas naman sa kabila. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko noon. Natatakot ako. At pag uwi ko noon ng bahay, doon bumagsak ang lahat, Miss Kay. Naalala ko yung mga gabing pinilit kong maging matatag. Maya-maya nag-ring ang messenger ko. Si Arjun tumatawag. Why you don't answer? Tanong niya sa message. I miss you. Gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong sabihin na na-miss ko na rin siya. Pero paano ko naman ipapaliwanag ang lahat? Kung ako mismo, hindi ko maintindihan kung kailan ako nawala sa sarili ko. At hindi ko rin alam kung sino, kung kanino sa kanilang dalawa. Hindi ko naman siya sinisisi at hindi ko rin naman sinisisi ang amo ko. Sinisisi ko ang sarili ko. Ang sarili ko ang sumira sa sarili ko. Ngayon, Miss Kay, umiinom po ako ng gamot araw-araw. May mga gabing masakit pa rin. May mga umagang mahinang-mahina ako. Pero gising pa rin ako. Buhay pa rin. Hindi naman ito yung kwento ng tagumpay. Hindi rin ito ang kwento ng pag-ibig lang. Ito ang kwento ng isang babaeng nangarap, nagtiis, at nagkamali. At ngayon, natutong harapin ang kapalit ng mga pagkakamaling yon. Kung meron man akong natutunan na isang bagay, ito yon. Lahat ng perang madaling kitain o madaling makuha, may kapalit sa bandang huli. Sana'y wag niyo akong kamuhian. Sana'y wag niyo akong pandirihan. Ito po ang kwento ko. Ako si Jubel. At ito ang sugat sa puso ko na hindi kita. Pero habang buhay kong dadalhin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng buhay ng ating Center of the Day. Maraming salamat po Ma'am Jobel sa pagbahagi ng inyong kwento dito sa aming channel. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang importante ay nagagawa nating bumangon sa ating mga pagkakamali. Yun na lamang po ang ating isipin. Maraming salamat po and God bless sa inyo, Ma'am Jobel. At pati na rin po sa lahat ng nakikinig ng programang ito. Naway may natutunan po tayo sa istoryang ito.